What's up mga ka-journeys? Welcome to my YouTube channel. At bago po ang lahat, mag-subscribe po muna kayo sa aking YouTube channel. Just like, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos na inilalabas. Una po sa lahat mga ka-journeys, binabati ko po kayo ng happy weekend. At dito nga po ako inabot ng weekend ko sa Brussels, Belgium. So mga ka-journeys, ito po ang ating topic for today's vlog. Mag-share lang ako ng mga ilang tips kung paano ako nakarating dito sa Europe. So, ito po, makinig po kayo. Tip number 1, ako po ay 7 years experience car carrier driver sa Pilipinas. And then, yun po, naging malaking advantage ko nung ako ay nag-apply as a car carrier driver. At unang-una po niyan ay tumitingin ako sa mga ads, ng mga hiring, sa mga agencies. And then nakita ko pa po na nag-hiring ang isang agency diyan sa Pilipinas na urgent sila for car carrier drivers in Hungary. Tapos, ayun, tinry kong mag-apply. And after one day, tumawag sa akin ang agent at na-interview agad ako. At ayun, pumasa ako sa interview. Tapos po nun, na-schedule na ako ng interview kay employer. Mga ilang weeks pa ang inantay ko bago ako na bigyan ng opportunity na makausap ang employer ko. And then sa bigay po ng Panginoon, na biyaya ng Panginoon, nakapasa po ako sa interview. Unang-una, interview ng agency. Then pangalawa nga po, interview ng employer. And after that, ready na ako for requirements. Then medical. Ang aking medical ay pinaghandaan ko pa. Talagang bigay todo ako sa paghahanda. Ayan, nandiyan na yung sa physical, talagang napaka-stricto. Yung masasabi mo na talagang pagdating sa pangangatawan mo, ikaw ay sobrang stricto. Meron kang tinatawag na disiplina sa sarili. Sa pagkain, bawal ang masyadong maraming fats. At higit sa lahat ang nakatulong sa akin, lagi ako nag-exercise everyday. Andiyan na yung nag-train ako ng sobra sa gym para yung cholesterol ko mabawas. Talagang ma-drain siya. Hindi ko naman nare-required na lagi kayong yung sabihin ko mag-intense training din kayo. Nasa inyo na rin po 'yon kung anong disiplina ang gagawin ninyo. Proper diet, 'yan. So ito, bibigay ko sa inyong tips. Kung ano man po ang hiningi sa inyo ni agency ng mga requirements, kailangan po may provide nyo yan ng maayos, nasa tamang oras, at hindi mawawala yung sacrifice. Kasi mamimili ka, unang-una, dahil sa sacrifice nga. Meron kang biyahe, may trabaho ka, kailangan mong lumiban or galing ka sa biyahe, puyat ka, kailangan mong may provide ang iyong requirements at maipasa agad kay agency. Dahil dyan pa lang po, nakikita nila na decided ka talaga doon sa posisyon. Dahil unang-una, yan po yung aking mga pinagdaanan. Bumibiyahe ako noon dahil per trip ako. Talagang sinasacrifice ko yan. Sige, hindi muna ako, although hindi ako bibiyahe or puyat ako galing biyahe para asikasuhin ang dokumento ko na may provide ko at may bigay kay agency, may pasa. Dahil ipapasa ni agency yan kay employer. So, ganun. Talagang sakripisyo at desidido. Yan ang kailangan. Determinado. At bukod doon, ang pinaka secret recipe, prayers, guidance mula sa Panginoon. And then mga ka-journeys, pagka na-submit nyo na ang lahat ng kailangan requirements at napatapos na rin kayo sa medical, waiting na lang kayo niyan para doon sa inyong ticket. Ganon. Hanggang sa, ayan na nga, binigay na ng Panginoon, alis na. So, yan ang based on my experience. Madali lang po yan. Basta
maging desidido lang po kayo at hindi kayo magdadalawang isip na laging kailangan kong bumiyahe muna dahil pamilyado. Opo, naando na po tayo pero hindi mawawala sa isang aplikante o sa pag-apply na magsasakripisyo ka talaga. Dahil pinagdaanan ko po yan, matinding sakripisyo. Pasalamat po ako dahil mabait ang aking asawa, dahil sinusuportahan niya ako. Andyan yung galing akong trabaho, galing akong biyahe. Kailangan kong lumuwas ng Manila para kumuha ng ganito, ganyan. Ayun po, bigay po ng Panginoon, nakarating na po ako dito. At unti-unti pong natutupad ang aming mga pangarap. At maraming salamat sa Panginoon dahil hindi niya kami pinababayaan. At sa mga gusto pong mag-apply ng car carrier driver dito sa Europe na naandyan sa Pilipinas, make sure po na meron kayong knowledge about car carrier dahil pagdating po dito ay hindi biro ang inyong kakaharapin sa training. Sa training pa lang, bantay sarado na kayo ni employer dahil dyan po makikita talaga kung kayo nga po ay marunong sa car carrier. Although malaki ang pagkakaiba ng car carrier sa Pilipinas at car carrier dito sa Europe, pero mas advantage po yung meron kayong alam kahit konti na may i-apply nyo rin po dito sa inyong mga gawain dito. Para hindi na rin po kayo mahirapan. Isa po yan sa mga kinakailangan na alam ninyo sa sarili ninyo, na alam ninyo yung papasukin ninyong trabaho. At ito po mga ka-journeys, aking may share sa inyo na aking naging experience sa aking pagpunta dito sa Europe galing Pilipinas. At sa mga susunod po na aking episode, ang tips ko po na ibibigay sa inyo ay kung saang agency pwede kayong mag-apply na makakapunta kayo dito sa Europe nang hindi kayo gagastos ng napakalaki. Yan po. So hanggang dito na lang po muna ang aking episode for today. At kita-kita po tayo on my next vlog. Maraming salamat po. At palagi nyo po sana ako suportahan sa aking mga vlogs. Maraming salamat po mga ka-journeys and see you on my next vlog. Hanggang dito na lang po muna. And paalam!